very inspiring po. Ibibigay sa atin ng impact kung gaano ka-loving ang Diyos sa ating buhay. So I would like to ask everyone na nandito po mga kapatid, do you feel God's love for you? Nararamdaman mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? I mean, siguro kung ang tanong ko po muna ay naniniwala ba tayo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? All of us will say yes, all of us will agree na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. But when I ask the question, do you feel God's love for you? Nararamdaman mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? So, yan ay napakahalagang tanong. Nararamdaman ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Or when we look to other people sa buhay ng ibang tao, nararamdaman ba natin? Can we say sa isang taong ito na nararamdaman natin yung kanyang tunay na pag-ibig, yung kanyang tunay na pagmamahal? Or sa ating bahagi naman po, can we point our finger to other people, to someone, to somebody, at masasabi natin, mahal ko talaga ang taong ito. Iniibig ko talaga ang taong ito. Because when we talk about love, pag pinag-usapan ang pag-ibig, sa mundo natin, napakaraming mga aklat, napakaraming mga libro, napakaraming mga tao, at napakarami ding mga novela or mga movies ang dedicated para ipahayag sa tao kung ano ang pag-ibig. But actually, mga kapatid, ang pag-ibig sa mundong ito, ang kahulugan ng pag-ibig sa mundong ito ay masyado na pong baluktot. Masyado na pong baligo. So most people, hindi na po nila naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Now, the title of this message ay entitled, What Truly Love Is? Or What Love Really Is? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? All of us, familiar tayo sa talatang John 3:16. John 3:16. Ang sabi po doon, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So clearly, pinapahayag ng talatang iyon na ang Diyos, mahal niya lahat ng sangkatauhan. Ang patunay nun, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak upang ang sinamang sumampalataya kay Jesus ay huwag nang mapahamak sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, when we read those verse or that verse, yung John 3:16, nakikita natin na applicable yun sa lahat ng tao. Pero when we talk about that verse na specific personally sa iyo mismo, nakikita mo ba talaga na applicable yun sa iyo? Nararamdaman mo ba talaga na mahal ka ng Diyos? Nararamdaman mo ba talaga, nasasabi mo ba talaga sa iyong sarili na inibig ka mo ng Diyos? Kumbaga, hindi mo lang siya naiisip na inibig ka ng Diyos, kundi nararamdaman mo. Do you really feel it, kapatid? Kaibigan, na inibig ka ng Diyos, na mahal ka ng Diyos? So, yan po ang napakahalagang makita natin din po ngayong umagang ito. God so loved the world. Pag binasa natin yung talatang yun, nasasama ba natin doon yung ating sarili? Ini-include ba natin doon yung ating sarili na inibig ako ng Diyos? So, yan ay napakahalagang ma-realize po natin, mga kapatid. Dahil once hindi po natin naintindihan na may Diyos na umibig sa atin, no matter what, regardless of our mistakes, regardless of our failures, and perhaps regardless of our sins, kung hindi po natin marirealize na inibig tayo ng Diyos, mahihirapan tayong ibigin ang Diyos at ibigin din yung mga tao na nasa paligid natin. So it is very important for us to really feel, to really believe na inibig ako ng Diyos, na inibig tayo ng Diyos. And it is very important to God ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, mga kapatid, sa Bible, kung titingnan po natin, around 250 mentions of love sa Old Testament pa lamang. 250 times. And then sa New Testament, 234 times ginamit po ang pag-ibig. And 72 times po sa New Testament ginamit ang pag-ibig na sinulat po ni John. Okay? Isa nga po doon yung binasa ko kanina or sinabi ko kanina, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And our scripture reading, binasa po natin ito kanina, in 1 John chapter 4, verse 7 to 11. Basahin ko lang po sandali. Ang sabi dito ni Apostle 1, Beloved, let us love one another.
So that is the exhortation. Ibigin natin ang bawat isa. Why? For love is of God. Ang source ng pag-ibig, hindi ang mundo, hindi ang tao, hindi ang material na bagay, hindi ang kayang bili ng pera. Ang source ng pag-ibig, ang Diyos. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Nagpapatunay yan na talagang kilala mo ang Diyos pag ikaw ay natututong magmahal. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us. Paano pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? Because He sent His Son, His only begotten Son, into the world that we might live through Him. So naparito ang Panginoon Kristo upang ipahayag na may Diyos na umibig sa atin, na nagmamahal sa atin. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation or the sacrifice for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. So, in this world na meron tayo, na masyadong baliko at masyadong misunderstood ang ibig sabihin ng pag-ibig, then what love really is? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? So, ilalay ko po sa inyo mga principle, mga lessons patungkol sa pag-ibig. And we can take notes, mga kapatid, and try to understand every point na isi-share ko po sa inyo. Number one, love is more than an emotion. Ang pag-ibig ay higit po sa emosyon. Hindi lang ito emosyon. When we say love, it is a commitment to another person. So when we say we love God, mahal natin ang Diyos, it means committed tayo sa Panginoon. So if you love God, are you committed sa paglilingkod sa Panginoon? If you love God, are you committed to study His Word? If you love God, are you committed na handa mong i-involve ang iyong sarili sa mga bagay na ma-express mo ang pag-ibig mo sa Panginoon? So, love is more than an emotion. It's not just an emotion. It is a commitment to another person. That's why when I love another person, when I love my wife, I am committed to her. Ako po'y committed sa kanya. That is speaking about commitment. Kung yung mag-asawa po ay nag-iibigan, committed po sila sa isa't isa. May commitment po sila sa isa't isa. So, may accountability sila sa isa't isa. So, love is more than an emotion. And then, love is not free. Of course, pagdating sa Diyos, ang pag-ibig is free. It is free from God. Pero when we talk about sa atin po, mga kapatid, it is not free in the sense na ito po ay merong dinidemand sa bawat isa po sa atin. Meron po itong sacrifice. Hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka handang magsakripisyo. There are times you need to sacrifice your time, your skills, your treasure, your resources para may padama mo sa isang tao na iniibig mo siya, na mahal mo siya. Because love is not free. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang isang taong ito and then ina-isolate mo yung sarili mo sa taong iyon. Inilalayo mo ang sarili mo sa tao na iyon. So, love is not free. And then, love looks beyond the flesh. Because sa klase ng mundo na kinalalagyan po natin, ang pag-ibig ngayon ay nakapokus dun sa external appearance, doon sa katawan. But love looks beyond the flesh. Ang tinitingnan ng pag-ibig is spirit and emotion, feeling. Yan po ang tinatouch ng pag-ibig, mga kapatid. Nasa isip po yan, nasa damdamin po yan. Hindi po yan tumitingin doon sa panlabas na kaanyuan, sa panlabas na atraksyon. Kaya kung sasabihin natin ng isang tao, mahal natin siya kasi maganda siya, kasi pogi siya, kasi matangos ilong niya, kasi ang ganda ng mata niya. Diba? Kasi anything, mga kapatid, na panlabas, na kaanyuan, na nakikita natin sa isang tao, kung doon lang natin siya minamahal, then hindi yung tunay na pag-ibig. And isang yung mga mag-asawa, pag yung asawa nilang babae, medyo sabihin natin napapabayaan yung physical na appearance, nawawala yung love eh. Yung sabi nila, love. Pero kapag gumaganda, di ba, nakaayos si Mrs., ang ganda ng suot ni Mrs., nakapusturong-pustura si Mrs., di ba, naka-makeup, naka-lipstick, anything, napampaganda, enhancement, then isa doon ang napapadama or ipinapakita ang pag-ibig. But that is not love. Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, hindi naka-base sa personal or sa external appearance. Ito ho ay naka-base sa heart and spirit ng isang tao. So love looks beyond the flesh.
And because of that, lust has nothing to do with genuine love. Ang tunay na pag-ibig ay hindi po yan may compare or hindi po yan nakabase sa lust. Because yung lust, yan po naging substitution ng mundong ito sa salitang pag-ibig. Yung lust. Diba? Kaya, to tell you honestly, alam naman po natin mga kapatid, masyadong matindi po kayo yung sexuality, yung sensuality. Kaya nga po, kahapon is February 14. Diba? Ang mundo ay sineselebrate po yan as a Heart's Day, as a Valentine's Day, as a Love Day. Ano man pong tawagin po natin. But honestly speaking, kung tayo rin naman po ay magbibigay ng ating opinion, alam naman natin na most of the people, hindi ito sineselebrate out of love, but sineselebrate po yun out of lust. Why? Bakit puno po lahat ng mga hotel? Puno po yung mga motel. Hindi po ba? And when we talk about kagaya niya, February 14, wala pang February 14, marami na naghahanda physically. Marami na naghahanda ng kanilang flesh. Because pag sinabi pong pag-ibig sa karamihan po sa tao, hindi talaga pag-ibig na ayon sa Diyos, na galing sa Diyos ang kanilang ine-express, kundi yung kanilang lust. So, lust has nothing to do with a genuine love. Because yung lust, nakapokus sa sarili. Okay? Yan po ang focus ng lust. Nakapokus sa sarili kung ano yung gusto ko, kung ano yung kailangan ko sa isang tao. That is lust. Pero pag sinabing love, ang focus nito ay sa ibang tao, sa kanyang iniibig. Ano yung pwede kong gawin sa taong ito para sa kanya? So that is love. Amen? Now, love cannot be bought. Hindi po pwedeng bilhin ang pag-ibig. Ngayon, alam natin na may mga culture po na binibili ang pag-ibig. Diba? Pinagkakasundo, dahil mayaman ang pamilya, no, kailangan nilang ma-preserve yung kanilang wealth, yung kanilang resources. So yung mga anak minsan po ay pinagkakasundo po yan. So may mga ganun pong transaction, process. So, but love cannot be bought. Ang pag-ibig po ay hindi binibili. Ito po ay ibinibigay, mga kapatid, sa isang tao. Na kahit po masasabi po natin, walang cause. So love cannot be bought. And love desires to give with no strings attached. Ibig sabihin, mga kapatid, yung tunay ng pag-ibig, ito po yung libreng ibinibigay ng walang qualifications or walang requirements. Kung kayo po ay tatanungin, bakit mo mahal ang isang tao? Bakit mo mahal ang iyong magulang? Bakit mo mahal ang iyong anak? Bakit mo mahal ang iyong asawa? Bakit mo mahal ang iyong kapatid? Or maybe, bakit hindi mo sila nagagawang mahalin? Baka meron tayong requirements, baka meron tayong qualifications. Ay, mamahalin ko lang yung anak ko pag nakita ko nang sumusunod siya sa akin. Pag nakita ko nang ginagalang niya ako. So, there are requirements, there are qualifications. But love desires to give with no strings attached. Amen? Hindi mo dinidiman yung isang tao na gawin niyang isang bagay para lamang mahalin mo siya. Kahit sa ating po mga mag-asawa, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, mamahalin na kita pag nagbago ka na. No. Pag asawa mo yan, pinag-isa kang dibdib sa harapan ng Panginoon, kailangan mo yan mahalin. Karapat-dapat mo yan mahalin. Kahit hindi ma-meet yung iyong qualifications, yung iyong mga requirements. Amen? So, sa mundo po natin, pag pinag-usapan yung love, kailangan laging andun yung compatibility. Kailangan laging andun yung bagay kayo. Kailangan laging niyang ma-meet yung kanyang mga requirements, yung kanyang criteria. So, but love desires to give with no strings attached. And love is generous and unselfish. Dahil ang tunay na pag-ibig, other-centered, hindi po self-centered. Amen? Nakasentro lagi sa iba, hindi po sa sarili. So it is unselfish. Lagi tayo naghahanap ng paraan paano tayo nakapagbibigay. Hindi kung paano tayo nakakakuha.
Let me ask you mga kapatid, honestly, do you love this church? One of the greatest place para ma-express natin yung pag-ibig natin sa Diyos is to love His church. Mahalin po yung kanyang iglesia. Mahalin po ang bawat isa po sa atin. Kaya nga maliwanag po yung sa talatang binasa natin, if we love God, mahalin din natin ang isa't isa. Amen? At ang patunay na mahal natin ang church, mas hinahanap natin yung maibibigay natin kaysa yung matatanggap natin. Mas hinahanap natin yung mai-offer natin kaysa yung makukuha natin. Kaya we are blessed. Kahit sa isang mananampalataya na minsan makikita natin na hindi naman marami, hindi naman masagana, hindi naman magaling, hindi naman talaga masasabi po natin kung ikaw compare sa ibang tao, yung bang pwede mo siyang, alam niyo po yun, kung tayo pinagkakaintindihan, pwede mo siyang may pagyabang, hindi po ba, may pagmalaki, inhumanly, sa human side. Pero makikita po natin, dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya yung church, makikita natin yung kanyang sacrifice, makikita natin yung kanyang willingness na magbigay kaysa yung makatanggap. So love is generous and unselfish. Love is more fulfilled in giving than receiving. Ano po ba yung mas gusto natin? Nakapagbibigay or tumatanggap? Ano po, saan tayo mas masaya? Saan tayo mas feeling blessed, mga kapatid? Feeling fulfilled? Pag tayo po ba yung nakakatanggap? Or pag tayo po ba yung nakapagbibigay? At least may dalawa nag-amen sa bibigay. Amen? May dalawa tayong narinig. So, saan tayo mas fulfilled, mga kapatid? Saan tayo mas fulfilled, feeling complete? Sa panahon po bang tayo nagbibigay or sa panahon tayo po ay tumatanggap? So, yung tao na tunay pong nagbibigay, mas masaya siyang, at tunay na nagmamahal, mas masaya siya na siya po ang nakapagbibigay kaysa siya po ang tumatanggap. Amen. Amen? Kumbaga, masayang-masaya siya pag natutugunan niya yung pangangailangan ng iba. Masayang-masaya siya pag naibibigay niya yung pangangailangan ng iba. So that is love. It is more fulfilled in giving than receiving. And then love is forgiving. Love is forgiving. Ang pag-ibig mapagpatawad. And we know that there are so many people ang nabubuhay araw-araw na may galit. Nabubuhay araw-araw na may kapaitan, may kapuotan, may sama ng loob, may nanakit sa puso. And most people, mga kapatid, araw-araw nilang daladala yun at habang buhay nilang dinadala po yan. Why? Dahil ang kulang ang pag-ibig. Ang nawawala yung pag-ibig dahil ang pag-ibig handang magpatawad. Ang pag-ibig nagpapatawad. Alam niyo po, pag hindi tayo nagpatawad, pag tayo napuno ng galit, sama ng loob, or selos, yan po ang magkakadena sa ating spirit. Upang hindi natin ma-express yung pag-ibig na dapat po natin ipahayag sa isang tao. So, love is forgiving. Amen? Love is forgiving. Let's look about God, mga kapatid. Paano tayo inibig ng Diyos? Hindi po ba dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan, upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Hindi lang sa ating kasalanan, maging sa mga pagkakamali natin, maging sa mga errors natin, pinatawad tayo ng Diyos. And it must be love. Amen? That's the love of God. Love is forgiving. And love desires to express itself. Ang pag-ibig nais niyang ipahayag yung kanyang sarili. Kaya pag yung pag-ibig ng Diyos nasa atin, mga kapatid, naturally, dadaloy sa ating buhay ang sacrificial giving. Dahil yung pag-ibig, ang desire na ito, ma-express yung kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi ko po, kapag ang isang tao ay nabubuhay sa isolation, nabubuhay siya na ang iniisip niya lang yung kanyang sarili, nabubuhay siya na ang iniisip niya lang yung kanyang kapakanan, then wala pong pag-ibig doon. Dahil ang pag-ibig, hindi ka pwedeng mag-isolate. Ang pag-ibig, handa mong ibigay ang iyong sarili. Ang pag-ibig, handa mong i-contribute ang iyong sarili, i-invest ang iyong sarili sa pangangailangan ng iba, sa ikalalago ng iba, sa ikabubuti ng iba, sa katugunan ng iba. That is love. Amen? Love desires to express itself. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal kita, pero hindi ko maipahayag. No.
I love you, basta alam ko yun, mahal kita. Hindi po ganon. Kaya minsan, di po ba minsan, sa mga mag-asawa, laging andun yung mga tanong, mahal mo ba ako? Ngayon, pag tinanong tayo ng gano'n, mahal mo ba ako? Anong po sagot natin? Oh, mahal kita. Yes, at some point in our heart, di po ba, andun yung love. Pero when we talk about genuine love talaga, na makikita po natin na very eager yung ating pag-ibig, express po natin yun, ipapahayag natin yun sa isang tao. So love desires to express itself. Amen? And then love is a happy emotion. Again, it's not just an emotion, but it is also emotion. Ito po yung damdamin, ito yung emosyon, at ito po yung masayang emosyon. Ang pinakamasayang tao, mga kapatid, ay hindi po yung taong nabibili niya lahat ng gusto niya. Ang pinakamasayang tao ay yung naipapahayag niya yung kanyang pag-ibig at alam niya kung paano umibig. Love is a happy emotion. Amen? Kaya nga po kahit anong bagay sa buhay na ito, na matanggap natin, na magkaroon tayo, kung hindi po natin alam umibig at hindi natin may express ang ating pag-ibig, hindi pa rin tayo magiging masaya. Walang kasiyahan, walang completeness, walang satisfaction. Amen? Walang happiness. Kaya nga, isa sa mga mag-asawa, hindi po ba? Mawala na ang lahat sa akin, wag lang ikaw. Mawala na lahat ng material na bagay, wag lang ikaw. Dahil ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi nakadepende sa mga material na bagay na meron tayo. So love is a happy emotion and love enjoys seeing others happy. Why? Kasi ang pag-ibig, ang focus nito, in principle, hindi ang sarili. Ang focus ng pag-ibig, yung ibang tao. So, just be balanced sa pakikinig ko, mga kapatid. Love enjoys seeing others happy. Masaya ka ba kapag yung iyong katrabaho na po-promote sa mga young professionals po natin dito? Kahit yung katrabaho mo, minsan kung ikaw compare mo, parang mas magaling ako dito. Parang mas matalino ako dito. Parang mas mahusay ako dito. Pero kahit siya ang mas ma-promote at hindi ikaw, kung mahal mo ang isang tao, magiging masaya ka sa kanyang promotion. Magiging masaya ka sa kanyang pag-angat, sa kanyang career. Kaya nga, ang lagi ko pa sinasabi, ang Christian life ay hindi tayo dapat legalistic yung paraan. Na kung saan, kahit dapat natin ibigin ang isang tao, napakahalagang ibigin natin ang isang tao, hindi lang dahil dapat, hindi lang dahil obligasyon, kundi dahil naturally, sa bunga ng Holy Spirit, yun ang dumadaloy sa atin at nagbubunga sa atin pong buhay. I mean, as a Christian, minsan na-experience natin ito sa ating trabaho na ginagawa ko nga ng mabuti yung katrabaho ko, nagiging mabait nga ako sa kanya, nagiging mabuti nga ako sa kanya, nagiging mapagmahal nga ako sa kanya. Pero sometimes, yun ay ginagawa ko kasi naging ko Christian, kasi Kristiyano lang ako. Kasi dapat yung gawin ng isang Kristiyano. So sometimes, yung should natin is not good. Pero kung titingnan po talaga natin yung natural flow ng Holy Spirit, yung bang freely, iniibig natin po yung isang tao dahil yun talaga yung natural na dumadaloy po sa atin na pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Hindi lang dahil yun yung tamang gawin. So love, enjoy seeing others happy. Masaya po ba tayong nakikitang masaya yung iba? Kahit yung kaaway mo pa. Diba? Kahit yung dati mo pang inibig. May mga ganun eh. Yung dati mong inibig, nakasumpong ng tunay ng pag-ibig, and then pinag-isa sila ng Panginoon, masaya ba tayo sa ganun? Because love enjoys seeing others happy. Pag may mga birthday sa church, masaya ba tayo nag-birthday yung ating mga kapatid? Pero naramdamin natin, birthday pa to, hindi naman maghahanda to. Birthday pa to, pero diba? Sana hindi na ito umabot ng kanyang birthday. I think wala namang ganun sa atin. Ako lang yata nag-isip nila.
So love enjoys seeing others happy. And love is fulfilling and enables us to feel complete. Kapag alam na po natin kung paano magbigay ng pag-ibig at tumanggap ng pag-ibig, yan ang magbibigay sa atin ng feeling na tayo complete. I remember yung testimony kanina ni Sister Nicole. Diba? Nabubuhay siya sa expectation. Nabubuhay siya na ang sentro niya ay ang kanyang sarili, yung expectation niya sa kanyang sarili. Pero nung na-realize po niya ang pag-ibig ng Diyos, nung na-realize po niya yung tunay na kasiyahan, contentment at satisfaction sa Panginoon, mga kapatid, doon siya nakaramdam ng completeness, kakumpletuhan sa kanyang buhay. So, ang love is fulfilling. Nagbibigay ito sa atin ng sense of completeness, even competence. Dahil sa pag-ibig, nagkakaroon tayo ng motivation. Kaya nasabi ni Sister Nicole, kaya ko pala. May kwenta pala ako. Pwede ko palang magawa ang isang bagay para ma-express yung skills, yung abilities, yung talents na ibinigay sa akin ng Panginoon. Because yung ginagawa ng pag-ibig, binibigyan ka nito ng competence, binibigyan ka nito ng encouragement. At nasasabi mo, I can do it, I can do this. Magagawa ko ito. For the glory of God, for the honor of God, for the praise of God. So ang pag-ibig, kaya nga, the more we experience the love of God sa buhay natin, the more na tayo puspos ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang nagbubuhos sa ating puso ng pag-ibig ng Diyos, mas lalong nagkakaroon tayo ng sense of competence, ng encouragement, mga kapatid, na lalong gawin natin ano man ang panawagan, ano man ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So love is fulfilling. And love hurts when others hurt. Ang genuine love, mga kapatid, meron tayong compassion and mercy sa isang tao, lalo na kung siya po'y nasasaktan. Maaaring ma-express natin yung ating compassion by direct interaction or prayer kung tayo po'y malayo sa isang tao. Diba kasi alam naman natin, may mga nababalitaan tayo na malayo sa atin, na namatayan, nagkasakit, kaya napahamak, ng problema. So para ma-express natin yung ating compassion, mercy, love, mga kapatid sa taong yun, then ang isa sa pwede natin gawin is prayer. Kasi malayo tayo, wala tayong direct interaction, mga kapatid. So love hurts when others hurt. Yung mga magkaibigan kaya, mahal nyo kaya ng isa't isa? Kasi di ba, pag isa sa mga magkaibigan ngayon, pag nadapa yung kaibigan mo, tatawanan mo. Buti nga sa'yo, di ba? Yung iba nga, natapa na, tanggal pa yung ipin. Tuwa pa eh. So, nakikita po natin na ganun po yung most of the people. Na pag may isang tao na nasaktan, minsan ikinatutuwa po natin. Kaya nga sinabi sa Romans, makigala kayo sa mga nagagalak at makilungkot kayo sa mga nalulungkot. Makiiyak kayo sa mga umiiyak. Hindi po ibig sabihin nun, makidrama ka lang. Ibig sabihin, yung talagang, yung spirit mo nasa taong yun, yung nararamdaman niya, yung tears niya, yung pain niya, yung problems niya, kaya isa ka niya doon. Kadamay ka niya doon. Kadama ka niya doon, kapatid. So love hurts when others hurt. And then love does not keep accounts. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-ibig po ay hindi po nakabatay sa kung ano po yung ibabalik sa atin, kung ano yung babayaran sa atin. Ibig sabihin po niyan, kung meron kang gagawin sa isang tao at meron kang expectation na babayaran ka niya or susuklian ka niya doon sa iyong ginawa or doon sa iyong gagawin, then hindi po yung pag-ibig. Hindi po yung pag-ibig. That is also lust. And that is taking advantage, mga kapatid, sa isang tao. So love does not keep accounts. Kaya nga po walang bilangan. Amen? Kahit po sa mga parent po natin, of course, paalala pa rin po ito. Minahal natin yung ating anak, pinakain natin sila, pinalagaan natin sila, pinagamot natin sila pag sila'y nagkasakit, pinoproteksyonan natin sila, but darating ang panahon na mawawala sila sa atin, kukunin sila ng Panginoon. Mawawala sila sa atin in the sense na sila ay lalaki na po, mag-aasawa, magkakapamilya.
Pero kung mahal natin yung ating anak, hindi natin sila susumbatan. Why? Kasi yung ginawa natin sa kanilang kabutihan at katugunan, hindi lang dahil yun yung obligation natin, ipinakita natin yung because mahal natin sila. Inibig natin yung ating anak. Amen? Kaya kahit hindi nila masuklian yun, kaya kahit sabihin natin yung salitang hindi nila mabayaran lahat ng ating ginawang kabutihan sa kanila, still fine. Okay lang po yan sa atin dahil ginawa natin yon out of love. Dahil sa pag-ibig. Because love does not keep accounts. Nagbibigay tayo kahit walang expectation ng sukli, ng balik sa atin. How about in this church? Do you really love this church? Kakasubukan tayo ngayon, mga kapatid. Mahal po ba talaga natin yung church na ito? Kung mahal natin yung church na ito, mga kapatid, kahit hindi tayo nag-expect na may return, may binigay tayong tithes, may binigay tayong offering, may binigay tayo sa project natin sa lote, mga kapatid. Of course, mayroong blessing sa Panginoon, we know that. Alam po natin yan, mga kapatid. Pero, hindi ka nag-expect na pag ako yung pinakamalaking naibigay sa church, ako yung dapat tanawin na. Ako yung dapat, kumbaga, i-priority na doon. Dahil ang pag-ibig, wala tayong ina-expect na kapalit, na sukli. Ginagawa natin ito, mga kapatid, freely given sa isang tao. So love may be very painful. Why? Because sometimes yung taong iniibig mo, hindi kanya kayang suklian ang pag-ibig. Diba? Mga magulang, kahit mahal na mahal mo yung anak mo, there will be time na hindi kanya masusuklian ng ginawa mong pag-ibig. So love may be very painful. Masakit po ito. Kasi ang pag-ibig, of course, para magkaroon ng intimate relationship, fellowship, kailangan mutual. Pero when we talk about love, there are times na hindi po mutual. Kahit po sa mag-asawa pa. Kaya mong mahalin ang iyong asawa to the point na sometimes hindi kanya kayang mahalin sa paraan na minamahal mo siya. Or sa taas na minamahal mo siya. Kaya nga ang requirement lagi is forgiveness. Magpatawad, magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Kaya pag walang forgiveness, walang love. Why? Kasi darating yung point, gaano mo man kamahal ang isang tao, gaano mo man ka-close ang isang tao, darating ang point na hindi ka niya masusuklian eh. Hindi ka niya mababalikan dun sa ginagawang pag-ibig, or kindness, or patience, or goodness, or faithfulness sa isang tao. So love may be very painful. Ngayon sa mundo natin, ang laging hindi na tayo willing mag-risk, mag-commit sa isang tao. Kasi alam naman po natin, it is very painful. Na may mga tao pong hindi na kayang mag-commit o mag-risk ng kanilang sarili dahil na baka isang araw saktan lang din sila. Si Jelo, lakas na naman. Masyado nakaka-relate na. Na baka isang araw saktan lang ako, baka isang araw iwan lang ako. But no, ang pag-ibig, are willing na ibigay ang iyong sarili kahit alam mo na someday maybe ang kapalit noon ay sakit lang. So love may be very painful and love doesn't require anything in return. Walang kondisyon. Kaya nga God loved us unconditionally. Inibig tayo ng Diyos nang walang kondisyon. No matter what. Ang sabi nga in Romans 5:8, God commended, express, demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So love doesn't require anything in return. And love is patient. Yan din po yung sinabi sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig po ay handang mag-antay. Ang pag-ibig po, hindi ito nagmamadali. Ang pag-ibig po, hindi ito minamadali. Dahil ang tunay ng pag-ibig, mga kapatid, willing to wait. How about our love for God? Pagdating sa ating pag-ibig sa Diyos, kung mahal natin ang Diyos,
handa tayong mag-antay sa kung ano man yung go signal niya sa buhay natin bago tayo makbang, bago tayo magdesisyon, bago tayo gumawa ng anumang mga paraan sa buhay natin. Lagi nating iniisip, ano ang sasabihin ng Diyos? Ano ang gabay ng Panginoon? Ano ang pangunguna ng Panginoon? Amen? Because patience means the will to wait. Meron tayong willingness na mag-antay. So love is patient. And then Christ dead on the cross is the perfect example of love. Naniniwala po ba kayo dito, mga kapatid? Ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang pinaka-perfect example ng pag-ibig. Why? Kasi si Jesus ay naparito sa mundong ito, dahil mahal niya ang mundo, ipinahayag niya ang mundo, ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, at tinubos niya lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. But the question is this, gaano karaming tao ang nagmamahal ngayon sa Panginoon? Gaano karaming tao ang ibinabalik nila yung pag-ibig nila sa Panginoon? So kahit ang tao po ay unresponsive, ungrateful sa ginawa ng Panginoon na pag-ibig sa sangkatauhan, mga kapatid, nakikita po natin still ang pag-ibig ng Diyos ay nararanasan po ng sangkatauhan. At yun din po yung example na dapat nating sundin. Amen? Yun po yung example na dapat nating sundin. Kahit po yung isang tao na yung iniibig is ungrateful and unresponsive sa iyong pag-ibig, napakahalagang ipahayag mo pa rin yung iyong pag-ibig sa Kanya. Ipahayag yung iyong pag-ibig sa kanila. Sapagkat si Kristo ang dakilang halimbawa ng ating pag-ibig. And lastly, love is its own reward. Yung pag-ibig na po, yun yung gantimpala natin. Amen? Kumbaga, kung tayo po ay alam natin, inibig tayo ng Diyos, yung matutunan nating mahalin ang Diyos, yun na po ay pagpapala na sa buhay natin. Yun po ay gantimpala na sa buhay natin. Amen? Yung maramdaman mo na inibig ka ng Diyos, at alam mo sa sarili mo na mahal mo ang Diyos, yun ang magsusustain sa atin. Ano man ang pagdaan natin sa buhay, ano man ang mga problems, difficulties, persecutions, and even enemies na kaharapin natin sa buhay natin, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos ang magsusustain sa atin. Dahil alam natin na anuman ang sitwasyon na mangyari sa buhay natin, alam natin personally, nararamdaman natin, inibig tayo ng Diyos. Inibig ako ng Panginoon. Unconditionally, no matter what. That's the picture of the grace of God. Yan po'y larawan ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. More than we deserve. Amen? Higit pa po sa karapat-dapat natin, inibig tayo ng ating pong Panginoon. So ang pag-ibig, hindi matatagpuan sa mga aklat. Hindi matatagpuan sa social media. Hindi matatagpuan sa advice ng mga tao. Ang pag-ibig, matatagpuan lang natin sa Diyos. Dahil siya ang source ng pag-ibig. At ang tanging lugar lang na pwede nating tingnan ng pag-ibig ng Diyos at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig ay ang Biblia. Ang salita ng ating pong Panginoon. Dahil sa Bible, nakita po natin na ang Diyos, inibig niya ang sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ipahayag ng Diyos na mahal niya tayo, mahal niya tayo. Si Jesus ay namatay sa krus. At yung kanyang ginawang kabayaran sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang pinakamataas na kapahayagan ng pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Dahil sa krus ng Kalbaryo, nabayaran na po lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ngayon ay Kristiyano na anak na po ng Diyos, pinatawad na po sa lahat ng ating kasalanan, pagkakamali, mga errors and wrongs sa buhay natin at yun po ay hindi na inaalala ng Diyos. Yun po ay kinalimutan na ng ating pong Panginoon. Ngayon po ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuo sa ating puso ng banal na Espiritu Santo. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, binigyan na tayo ng Diyos ng kakayahan, ng capacity, na mahalin po ang ibang tao.
Mahalin ang mga tao na nasa paligid po natin, mga kapatid, kahit walang sukli, kahit walang kapalit, kahit walang kabayaran. Amen? Dahil naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng ating pong Panginoon Kristo. Kaya kung wala tayong pag-ibig ng Panginoon, kung hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, ang buhay natin lagi ay empty. Laging may kulang. Laging unsatisfied. Hindi tayo fulfilled, mga kapatid, at wala tayong anuman pong encouragement. Dahil ang tanging persona lamang na pwedeng mag-satisfy ng lahat ng mga longings natin sa buhay ay ang pag-ibig ng Diyos. At lagi ko nga pong sinasabi, in Christ's love, you will find what you are searching for. Sa pag-ibig ng Panginoon Kristo, dun mo nasumpungan kung ano talaga yung iyong hinahanap. We are fulfilled, satisfied, and complete. Dahil alam natin, inibig tayo ng Diyos. Inibig tayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayong lahat na mapagin for a short prayer. Samahin niyo po ako sa panalangin.